magandang araw sa ating mga mag-aaral sa ika-4 na baitang. Ikinagagalak namin kayong anayahan dito sa Tirat Pass Network, DepEd Candon City Teleskwela, kanlungan ng kaalaman tungo sa kahusayan at kaunlaran. Tara na! Ako, si Ginang Marites, ang inyong magiging guro sa unang aralin sa Filipino. Handa na ba kayo? Simulan na natin at naway kayo'y maging aktibo sa ating talakayan. Ang mga layunin. Una, nagagamit ng humasto ang mga pangalan sa pagsasalita tungkol sa sarili at ibang tao sa paligid. Pangalawa, natutukoy ang pangalang pantangi at pangalang pambalana. Bago natin simulan ang ating talakayan sa araling ito, narito ang ilang katanungan na gagabay sa inyo upang lalo ninyong maintindihan ang aralin. Ano ang mga uri ng pangalan? Paano natin ginagamit ang pangalan sa ating aralin? Ngayon, simulan natin ang ating talakayan. Basahin nga natin ang mga sumusunod na pangungusap. Si Erica ay pupunta sa bayan. Sa pangungusap, ano-ano ang mga salitang may salungguhit? Okay, Erica at bayan. Pangalawa, kumakain ng tsokolate si Rina. Sa pangalawang pangungusap, ano naman ang mga salitang may salungguhit? Tsokolate at si Rina. Magaling. Pangatlo, uuwi sila ngayong Pasko. Sa pangatlong pangungusap, ano naman ang salitang may salungguhit? Pasko. Mahusay. At huling pangungusap, nawawala ang kanilang aso. Dito sa ika-4 na pangungusap, ano naman ang salitang may salungguhit? Aso. Magaling. Balikan nga natin ang mga salitang may salungguhit sa bawat pangungusap. Basahin ang mga salita. Erica, bayan, tsokolate, Rina, Pasko, aso. Anong uri ng pananalita ang mga salitang ating binasa? Magaling. Ang mga salitang ito ay tinatawag nating pangalan. Ano ang pangalan? Ang pangalan ay tawag sa mga salitang tumutukoy sa ngalan ng tao, hayop, bagay, lugar at pangyayari. Narito ang mga uri ng pangalan. Una, pambalana. Ito ang tawag sa mga karaniwang ngalan ng tao, bagay, hayop, lugar at pangyayari. Halimbawa, guro, sabon, aso, paaralan, okasyon. Ano ang napapansin ninyo sa mga halimbawa at paano ito naisulat? Ang mga halimbawa ay nagsisimula sa maliit na titik at ang mga ito ay nasa karaniwang ngalan ng tao, bagay, hayop, lugar at pangyayari. Suriing mabuti ang larawan. Ngayon, bumuo ng pangungusap gamit ang mga pangalan sa larawan. Ang mga sumusunod na pangungusap ay maaaring mabuo batay sa larawan. Narito ang ilan sa mga maaari ninyong sagot. Ang bata at aso ay masayang naglalaro. Ang aso ay kulay kayumanggi. Ganito rin ba ang inyong kasagutan, mga bata? Magaling. May pagkakataon din na ang pambalana ay nagsisimula sa malaking titik kapag ito ay ginagamit sa unang salita ng pangungusap. Kagaya ng mga sumusunod. Bag. Bag ang regalo ni Ira sa kanyang nanay. Pusa.
Pusa ang alaga ni Laika. Mga bata, naintindihan ba ninyo ang pangalang Pambalana? Kung oo, mahusay. Dumako naman tayo sa isa pang uri ng pangalan, ang Pantangi. Ito ang tawag sa ngalan ng tao, bagay, hayop, lugar at pangyayari. Halimbawa, Ginoong Rubang, Brownie, Christian, Candon City Hospital, Safeguard, Araw ng Mga Puso. Paano isinulat ang mga halimbawa ng pangalang Pantangi? Tama, ito ay nagsisimula sa malaking titik. Gamitin nga natin sa pangungusap ang mga pangalang Pantangi. Ginoong Rubang. Si Ginoong Rubang ay isang bombero. Safeguard. Safeguard ang gamit niyang sabon. Araw ng Mga Puso. Magkasama sila noong Araw ng Mga Puso. Mga bata, tandaan na ang pangalan ay ngalan ng tao, bagay, hayop, lugar at pangyayari. May dalawang uri ito, ang Pambalana at Pantangi. Ginagamit ang pangalan sa pagsasalita tungkol sa sarili at ibang tao sa paligid. Dumako tayo sa pagsasanay. Tingnan ko nga kung naintindihan ninyo mabuti ang ating aralin. Para sa panoto, tukuyin kung Pambalana o Pantangi ang mga sumusunod na pangalan. Una, baboy. Ito ay Pambalana. Pangalawa, Araw ng Kalayaan. Ito ay Pantangi, magaling. Pangatlo, Bansa. Ito ay Pambalana. Pang-apat, Samsong. Ito naman ay Pantangi, mahusay. Panglima, Kaibigan. Pambalana. Pang-anim, Kasal. Ito ay Pambalana. Aling Nena. Ito naman ay Pantangi, magaling. Candon City. Ito naman ay Pantangi. Damit. Pambalana. At huli, Benny. Ito ay Pantangi. Magaling mga bata. Mga bata, inasahan ko na marami kayong natutunan sa araling ito. Salamat sa inyong pakikinig. Hanggang sa muli. Paalam!